Magandang tanghali po. Muli pong yung lingkod, si Chef Roy. Ngayon po ay 12:30. Araw po ngayon, Merkulis, June 5. First date po ngayon yung lingkod. Dito po ako sa bahay ng kapatid ko, si Ruby, sa Katmon. Medyo madilim po ang kwarto, pero pwede po naman ako magbasa. May mabasahin po ako para sa inyo dahil po marami po tayong narinig sa panahon ngayon na marami pong ibang nahihirapan po na problema, kung ano-anong suliranin sa pamilya, sa mga kaibigan, saka sa financial po, yung panggastos, pang araw-araw po. Kaya maraming bagay po, kaya marami pong nahihirapan ngayon at narinig ko. Pero ako, ang inyong lingkod po, kontento kung anong masaya. Pero kahit na may pera na o wala, basta masaya po, kontento po ako kung anong meron na pinagkaloob sa akin ng Diyos. May basahin po ako para sa inyo po. Pakinggan po natin ang napakaganda nito, lalo na dyan sa Cebu, sa Tokero family, Zambrana family, mga pinsan ko. Pakinggan po natin ito, napakaganda. Para po sa inyong lahat na nanonood ng video ito. Mateo 11:28. Pakinggan po natin. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may kababaang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Yun po ang salita po ng ating Panginoong Hesus. Ay sulat po ni Mateo. Yun po ang paliwanag po ninyong lingkod. Kadalasan po sa atin nahihirapan na kung ano-ano suliranin sa buhay. Alam, taghirap po ngayon, may malapit po tag-ulan. Darating po sa panahon natin yung mga kahirapan po, yung mga normal na po yun. Pero karamihan po sa atin, kahit na mabigat ng mga dinaraanan sa buhay, hindi pa rin po tumatawag sa Diyos. At naranasan, ang iba daw, narinig ko na naranasan daw yung tumawag, parang hindi raw sila naririnig ng Diyos. Paano po ba talaga? Unahin po natin yung panalangin. Kapag po tayo manalangin, ang tinuro sa atin ng Panginoong Hesus, ang sabi ng Panginoong Hesus, kapag kayo'y humiling sa inyong Ama na nasa langit, humiling kayo sa pamamagitan ng aking pangalan, ibibigay niya yon. At bago kayo humiling, alam na ng inyong Ama kung ano ang inyong kailangan. Alam na pala po, pero unahin po natin yung alam na ng Diyos kung anong kailangan natin bago tayo humiling. Yung mga kinakausap po ng Panginoong Jesus noon, yung mga tao na may relasyon na sa Diyos. Paano makipag-relasyon sa Diyos? Yung tamang pagsamba at madalas makikipag-usap sa Diyos. Bago matulog, magpasalamat. Kahit wala po tayong biyaya na tanggap, magpasalamat dahil tayo po'y nakagalaw, nagtatrabaho maghapon at binigyan tayo ng lakas at tayo buhay. Pagkagising po sa umaga, magpasalamat at kaugaliin po natin na makikipag-usap sa Diyos at alamin ang kanyang patakaran, pagtuntunin sa araw-araw pamumuhay upang magkaroon po tayo ng relasyon sa Diyos, upang maging malapit po tayo sa Kanya. Kasi sabi ko sa iba, humihiling daw sila, hindi daw sila naririnig. Kaya kahit mahirap na sila, ayaw nilang humiling. Kaya po sabi ng ating Panginoong Hesus sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong mga nahihirapan. Okay? Nahihirapan. At lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at pagpapahingain ko kayo. Pahingain na po.
Hindi yung day off ha, hindi yung rest day, pero maaring busy ka sa gawain mo, pero pinapapahinga ka sa ating Panginoong, dahil sa ating Panginoong Hesus, dahil lumapit ka sa Kanya. Yung bang magaan ang yung pasanin, magaan ang yung mga problema, pinapagaan ng Diyos, pinapagaan ni Hesus ang ating mga problema. Kasi po, tayo po ay lumapit sa Kanya. Paano po manalangin? Kapag po tayo ay manalangin, alisin po muna natin ang lahat ng iniisip natin sa buhay, lahat ng bagay. Kahit nga po may jowa ka, maganda, gwapo man yun. Alisin muna natin. Alisin muna natin yung pamilya sa isip natin. Sa isip. Alisin muna natin yung material o baka may kasamaan ka ng loob. Kailangan po malinis yon at sa Diyos talaga. At pag nananalangin po tayo na magulang ating isip, kahit nga wala kang gagalit eh. Pag nanalangin ka na, naku, paano to? Tanghali lang, magpapasok ako. Pag mayroong kahalo, mayroong kompetensya, hindi po marinig ng Diyos. Okay? Kailangan po, parang cellphone lang yan. Kailangan malakas ang signal. Walang kaguluhan, walang agam-agam, walang ibang pinagkabalahan ng ating isip at puso. Manalangin tayo na sa Diyos na talaga. Kapag tayo manalangin, sa ating pong panalangin, unahin po natin ang paghingin ang tawad sa Diyos. Ganito po. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, inaamin ko sa iyo, Ama, na ako'y lubhang nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking maraming pagkukulang, Ama, dala ng aking kahinaan. Patawarin po ako, Ama, sa aking mga kasalanan, at gabayan po ako, Ama, upang makakaiwas sa pagkakasala. Okay? Pagkatapos, ihiling mo na kung ang nais mong hilingin. Magpasalamat ka man, o ihilingin mo kung anong nais mong hilingin. Pag nasabi mo na ang lahat sa Diyos, ang kailangan, ang wakas nating manalangin, ganito, Ama, dahil nasabi mo na, di ba? Kung anong kailangan mo sa Diyos, Ama, ito po ang aking samot dalangin, pinupuri kita, Ama, at pinapasalamatan. Ito po ang aking kahilingan, Ama, sa pangalan lamang ng iyong anak na aming Panginoong Hesus, at siya po ang nag-iisa kong tagapagligtas at nais kong maging ilaw siya ng aking buhay sa araw at gabi. Yun po, ang tinuro sa atin ng Panginoong Hesus sa panalangin, ha? Yung kailangan, ihiling natin sa Diyos, hindi pwedeng walang pangalan niya sa huli. Hindi pwedeng na, kahit na, hindi po pwedeng diktahan kasi nga sa Diyos, agad, sa Diyos, sa Ama, kailangan combine yung dalawa eh. Kaya pinadala siya ng Ama dito upang mabilis ang pananampalataya sa Kanya lang. Sa Kanya lang, kay Jesus sa pananampalataya, kahabagan na ng Diyos Ama. At kapag mayroon po tayong mga narinig na salita ng Diyos at naghahayag ng salita ng Diyos at hindi natin pinansin, at may panawagan pala ng Diyos yon. Kapag hindi natin pinansin at tayo ay babansing-bansing na sa buhay dahil wala naman akong kaaway, wala naman akong malaking utang, marami na akong pagkain, hindi na kailangan yun. Pagdating po ng kahirapan, ang Diyos po pala ay, mababasa po natin sa Kawikaan 1:24. Mababasa po natin na, ang sabi ng Diyos doon, hindi mo pinansin ang aking panawagan. Hindi mo pinansin ang aking saway. Ngayon naman, ikaw ang tatawag sa akin, tatawanan kita, at hindi kita papakinggan. Hahanapin mo ako at hindi mo ako matatagpuan. Kaya pala po yung iba, panalangin, hindi marinig dahil may mga araw pala na ang Diyos ay lumapit na sa Kanya, nananawagan na sa Kanya, hindi din naman niya pinansin. Yun po ay kailangan din po yun kasi nga po sa pamuhay po natin at may ituro po natin sa ating mga anak, kung pamangkin, kailangan po yun sa ating buhay na mayroon tayong relasyon sa Diyos. Muli po ang inyong lingkod, si Chef Roy. Mabuhay po kayo at ingatan kayo ng Diyos.